Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala tayo ng Panginoon. Yes, we are eternally blessed dahil kay Jesus. Amen. Minsan, lagi mong dinidesire at pinapanalangin, Lord, bless me, bless me. Pero mula ng ang Panginoong Hesus ay na-encounter mo sa buhay mo at ang Panginoon ay naghahari sa iyong puso, ikaw po ay blessed na. Eternally blessed ka na po. Amen po ba? Kailangan lang, lagi kang connected sa presensya ng Panginoon, sa Kanyang Word, upang tuloy-tuloy mo maranasan yung Kanyang mga promises. Amen po ba? Kapag tuloy-tuloy mo naranasan yung presensya ng Panginoon at Kanyang mga pangako, ikaw ay worry-free. Sabi mo sa katabi mo, worry-free ka. Gusto ni Lord, worry-free ka, fearless, hindi ka pinaghaharian ng takot, hindi ka kontrolado ng kabalisahan. Lagi kang nasa ibabaw ng circumstances. Sapagkat ang ating Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Walang limitasyong Diyos. Amen po ba? Kaya walang dahilan para magpatalo ka sa anumang problema, pangangailangan o mga sinasabing storms of life. The reason why, kung bakit dumarating sa iyo na ikaw ay natatakot, ikaw ay napapagod, ikaw ay madali pong mag-alala, mabalisa sa maraming bagay dahil distracted ka. Nawawala ang focus mo sa Panginoon. Napopokus ka sa storms of life. Minsan, dumarating sa iyo, nasusumpungan ka ng Panginoon na ikaw ay hindi nakapokus sa Kanya. Madali kang madistract ng mga pangailangan, problema, at mga storms of life. Ganun pa man, ang ating Diyos po ay tapat. Amen? Ang ating Diyos po ay mabuti at ang ating Diyos po ay hindi kailanman magkukulang sa iyo. Dahil mahal ka ng Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo na, marami kang pagkukulang sa Panginoon. Sabihin mo na, madalas, na marami kang kapalpakan na nagagawa sa buhay. Pero sa kabila nun, hindi mababago ng makapalpakan ng mga sinasabing mga pagkukulang mo ang kalikasan ng Diyos ng pagiging mabuti sa iyo, tapat sa iyo, umiibig sa iyo, sapagkat ang Diyos din nagbabago. Amen po ba? Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, umiti ka na. Bawal na kasi mangot dito, nakikita kayo sa CCTV. Alam nyo ba, may CCTV na tayo dito sa loob, 2. Sa labas, 5. Nagpakabit kami ni Pastor Jeff ng 5 CCTV. Bali 7. 2 sa loob, 5 sa labas. Okay? Kaya, yung gusto bumili ng maganda sasakyan, huwag na kayo matakot. Hindi mawalan, hindi manakardap yan. May CCTV na tayo. Okay ba? So, praise God dahil napakabait po nung nakausap namin na nag-install po niyan. Actually, 5 lang dapat po yung ikakabit. Pero siya na nag-suggest, maganda po, meron din sa loob. Kaya lang kulang aming budget. Okay lang po, kailan nyo bayaran? So, halos nakapagbayad po tayo ng kalahati na lang po babayaran po natin. Amen po ba? Para kanino ba yan? Sabihin nyo, para sa atin. Amen? Glory to God. So, blessed na blessed po tayo. Ganun kayaman, ganun ka-generous ang ating Panginoon. Bigyan tayo ng Lord ng komportableng banal na sanktuaryo, naka-aircon po kayo, okay, naka-CCTV. So, bawat pupunta nyo po dito, lahat ng inaasahan nyo sa Panginoon ay kaya niya higitan. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, hinigitan na ng Diyos ang anumang inaasahan mo sa Kanya. Amen? So tayo po muna manalangin. Heavenly Father, we thank you, God, sa kalayaan, pagkakataon, pribilehong ito, na kami po, na inyong mga anak at lingkod, muli nakasama-sama upang magdiwang mag-worship sa iyong presensya. We thank you, Lord, sapagkat kasama ka po namin, Panginoon. You are our great shepherd. Ikaw po ang aming pong dakilang pastol at hari at Panginoon ng aming buhay.
Heavenly Father, aking dalangin na patuloy ka pong gumalaw, kumilos wonderfully. Ihayag mo, O Diyos, ang iyong totality, higit pa sa dati, Panginoon. Bayaan mo lahat ng narito, O Diyos, ang may encounter ka more than ever before. I-bless niyo po ang lahat ng areas na kanilang buhay. Maging sa lahat ng mga nakakonect sa inyo sa pamagitan ng online. Pagpalain niyo po, Lord, ang lahat ng aming buong spiritual family sa buong Christ the Strong family churches, maging sa lahat ng po ng aming partners na ministry, even our OFWs, O God. Maluwalhatin ka at maparangalan, Banal na Espiritu, ikaw malayang kumilos, ikaw po ang magsalita sapagkat ang iyong lingkod na nasa harapan ng kongregasyon mong ito ay mouthpiece mo lang. Ako po ay vessel mo lang, lingkod mo lang, Panginoon. Kung wala ka, wala po ako magagawa. It's not by might nor by power, but by you, Holy Spirit. We thank you, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God, sa Diyos ang papuri, luwalhati po at karangalan. Ang mensahe ng Panginoon ay matatagpuan po sa aklat ng Isaiah chapter 40, verse 28 hanggang 31. Sa Tagalog translation, sa aklat po ng Isaiah, Kabanata 40, talatang 28 hanggang 31. Babasahin ko po sa Tagalog translation. Hindi ba ninyo nalalaman? Hindi ba ninyo naririnig? Na itong si Yahweh, o yung ating Diyos po na makapangyarihan sa lahat, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makakaunawa. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Kahit na mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Pinagpala na po ng ating Diyos ang pagkabasa natin ng kanyang banal na salita. Supernatural strength. Yan po ang title po ng powerful message ni Lord mula sa ating nabasa dito po sa kanyang banal na salita. Supernatural strength, sapagkat hindi sapat ang natural strength. You need supernatural strength. Kapag ikaw ay may tamang relasyon sa Panginoon, connected ka lagi sa presensya niya, sa kanyang words, sa kanyang mga promises, hindi ka lang sinusustain o binibigyan ng Panginoon ng kalakasang pampisikal o natural strength, but also supernatural strength. At habang ikaw po ay tuloy-tuloy sa iyong connection, relationship with God, tuloy-tuloy rin po ang pagkakalob sa iyo ng kalakasan mula sa Kanya. Amen po ba? So supernatural strength comes from God. And He is our unlimited source. Sabi mo sa katabi mo, God is our unlimited source. Because He is limitless. Amen po ba? Ang ating Diyos ay infinite. Ibig sabihin, limitless. Walang limitasyon ang ating Diyos. Amen po ba? Minsan may isang bata nagtanong sa akin, saan po ba nanggaling ang Diyos? Sino lumikha sa Diyos? Sabi ko, anak, walang lumikha sa Diyos. Bago pa ang mga creation, naroon na ang Diyos. Nag-exist na ang Diyos. Amen? At ang Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay. Dahil kung may magsasabi kung saan ang galing, kung may lumikha sa Diyos, ang Diyos na yun ay limitado.
hindi siya eternal. Amen po ba? Hindi siya tunay na all-powerful. At hindi siya pwedeng maging source mo ng iyong kalakasan at ng iyong mapangangailangan. Pero dahil ang ating Diyos ay Diyos na eternal, makapangyarihan sa lahat, infinite o walang limitasyon, kaya Kanyang supplyan ng tuloy-tuloy na biyaya, pagpapala, provision, at higit sa lahat, kalakasan. Amen po ba? At nais ng Diyos na ikaw po ay ma-empower ng Kanyang supernatural strength. Okay? Supernatural strength. When we say strength, sa Hebrew word po ay meod, o sa Greek po ay dunamis, which means power or strength. Upang, ano purpose? Bakit ka isusustain? Bakit ka tuloy-tuloy na increase ng Panginoon sa sinasabing kalakasan mula sa Kanya o supernatural strength? Una, para matupad mo o mapulfill mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? So that you may be able to fulfill His purpose for your life. Dahil kung sa sarili mo lang lakas, sa natural strength mo lang, at kung magdedepende ka sa sarili mong kakayahan, hindi mo mafulfill, matutupad ang purpose ng Diyos para sa iyo. Amen po ba? Hindi mo matatapos ang assignment mo. Nang tama, maayos. Amen po ba? Kung hindi ka nakadepende sa Panginoon. Ako po'y nabibless sa aking biyanan, kay Nanay Lydia. Sa edad niyang 80 plus po, 83. Na-fulfill niya ang kanyang purpose. At hanggang ngayon, nagpa-function siya bilang lingkod ng Diyos. Siya po ay nag-intercede lagi. Amen? Intercessor po yan. Minsan po, nag-share na rin ng Word of God. At nanguna rin po kayo sa mga kababaihan. Ano po. So, may calling ang aking biyanan. Ang aking Tatay Roding, meron din calling yan. Ano Hanggat nabubuhay ka, may purpose ang buhay mo. Amen po ba? At para matupad mo yung purpose sa buhay, kailangan connected ka sa source ng kalakasan. Amen po ba? In my own living testimony, hindi po ako tatagal na lingkod ng Diyos. 20 plus years na po ang church, ako 20 plus years na po naglilingkod sa Panginoon. Kung ako po ay hindi nakadepende sa aking infinite God, sa aking tunay na source ng aking kalakasan, hindi po ako tatagal. Sapagkat hindi po madali ang mag-handle, mag-shepherding, mag-overseer ng church ng Panginoon. Naintindihan niyo po ba? Nakikita ninyo dito yung mga pastor, mga lingkod ng Diyos, nagpipreach. Akala nyo ganun lang kadali sa amin yon? Tumayo dito at mag-impart sa inyo na mensahe ng Panginoon, hindi po kadali para sa amin yan. Okay? Ang amin munang ginagawa ay kami muna po ay nagpapasakop, nagpapatake complete control sa presensya ng Panginoon. Sapagkat kami mga tumatayo dito, hindi po kami perpekto. Kami po ay maraming limitasyon, mga lingkod ng Diyos. Pero yung Diyos na tumawag sa amin, pinaglilingkuran natin, sinasamba natin, ay walang limitasyong Diyos. Ang mga lingkod ng Diyos, hindi nyo nalalaman kung anong pinagdadaanan yan. Matitindi po mga trials, storms of life. But because sa kanilang tuloy-tuloy na connection sa ating tunay na source ng kalakasan, kaya po sila ay nananatili sa kanilang pong paglilingkod. Amen po ba? Tingnan si Kuya Andrew nyo. Alam ko maraming mga pinagdaanan niya, pero ngayon nakagiti pa rin yan. Amen po ba? Passion niya talaga maglingkod sa Panginoon. Passion niya talaga sumunod sa Panginoon. Kahit anumang dumating na challenges, andyan po sila, siya at kanyang family. Amen? Ganon din po ang bawat isang mga narito, lalo na may mga tatagal natin mga leaders. Amen po ba? Even yung ating mga kabataan na nandito, alam ko may mga challenges din sila.
Pero because sa kanilang pong matinding intimacy with the Lord, sa kanilang pong pagpapahalaga, sa kanilang relasyon sa Panginoon, sa presensya ng Diyos, sa mga salita ng Panginoon, kaya sila nakakapanatili. Kaya sila laging naririto. Sila po'y masayang naglilingkod sa Panginoon. Pinipili nilang mag-focus kay Lord at hindi magpa-distract sa mga storms of life, sa mga challenges. Amin ba mga kabataan? In love ba kayo sa Panginoon? Very precious ba si Lord sa inyo? Kapag natutunan nyo po na pahalagahan ang presensya ng Diyos sa buhay ninyo, masasabing lagi kang matatag, nakatayo. Hindi ka matitinag, hindi ka kailanman madadaig ng anumang mga sinasabing unos ng buhay, ng mga sinasabing mga painful experiences o mga bad things. Amen po ba? Glory to God. So, our God empowers you with a supernatural strength to fulfill your purpose and to do all things He wants you to do. Philippians 4 verse 13. Now, gusto ko i-remind kayo, hindi lahat ng gusto nyong gawin para kay Lord ay gusto niya. Nakikinig ba kayo? Maraming mga Kristiyano, kahit mga pastor na lingkod ng Diyos, gawa ng gawa para sa Panginoon. Masipag. Pero at the end of the day, nasasabi nilang, ayoko na, pagod na ako. Parang hindi nila na-enjoy yung ginawa nilang pagpapagal para kay Lord. Ang tanong kasi dito, lahat ba ng ginagawa mo para kay Lord ay gusto niya? Yun lang bang gusto niya ang ginagawa mo? Hello? Dahil kung nagagawa mo kung ano talaga yung gusto ni Lord, masaya ka. Amen po ba? Ikaw ay nag-i-enjoy sa ginagawa mo para kay Lord. Kasi talagang ginagawa mo yung gusto ni Lord. Amen po ba? Na kahit anong dumating na mga distraction, problema, pangailangan, storms of life, hindi ka magpapa-apekto dahil alam mo, ikaw ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos. Amen po ba? Alam mo na ang Diyos ay natutuwa na lulugod sa iyo. Ang mahalaga doon, napi-please mo si God eh. Amen po ba? Ang tao, hindi mo kailanman mapi-please niyan. Kahit sa church, kahit anong galing ng pastor dito mag-preach, kahit anong gawin ng pastor dito na magpakaayos, magpakabuti, hindi lahat mapi-please niya sa loob ng church. Hello? Ang tanging mapi-please mo dito si Lord. Amen ba? At kahit na ikaw po ay faithful, masipag sa iyong trabaho, sa isang company, kahit meron ka mataas na position, may mga tao ka pong ina-handle, hindi lahat mapi-please mo sa company. May mga taong hindi natutuwa na ikaw ay nagiging successful sa trabaho mo, sa karir mo, sa business mo, pero huwag mong intindihin yun. Amen? Huwag mong intindihin yung mga taong nainggit sa'yo, naninira sa'yo, sapagkat hawak ka ng Panginoon. Amen po ba? Ang Diyos ang naglagay sa'yo sa posisyon na yan. At tuloy-tuloy mo mararanasan yung promotion sapagkat ikaw ay laging nagpapakumbaba sa Panginoon. Ano sabi ng Bible? Ang nagpapakumbaba ay itinataas ni Lord. Pero yung nagpapakataas ay ibababa ng Panginoon. Tandaan ninyo, ang salita na po ng Diyos ay hindi nagbabago, hindi sinungaling ang Diyos. Kung may mga tao man, lahat na na-experience ninyo, na naghahambog sa inyo, nagyayabang sa inyo, okay, pinofrovo kayo na mainggit, magalit sa Kanya, huwag niyong intindihin yung mga tao na yon. Punong-puno lang ng yabang yon. Darating ang araw, ibabagsak din sila. Sapagkat totoo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mayroong integridad. Amen po ba? Ang mga promises ni Lord mayroong integridad. Bagamat sasaktan ka, na-offend ka sa mga ganong klaseng tao. Pero piliin mo na lamang, manalangin, magpakumbaba. Amen? At iyong hingin sa Panginoon, nakahabagan yung mga taong yon.
darating ang araw, marirealize nila, mali ang ginagawa nila. At hindi tama ang sila'y magmataas, magyabang sa kapwa nila. Amen po ba? So ang Diyos ang tuloy-tuloy na magtataas sa iyo at magsusupply lagi sa iyo ng kalakasan upang magawa mo lahat ng gusto niyang gawin na dapat mong gawin. And God empowers you with His supernatural strength to do His will, not your will. Amen? May sinasabi kasing perfect will at meron sinasabing self-will. Pagka nasunod mo yung will mo, walang blessing po yun. Walang protection ni Lord. Hahayaan ka lang ng Panginoon kasi yan ang gusto mo eh. Hindi niya hahawakan yung will mo. Pero kung ikaw ay totoong umiibig kay Lord, ipapasakop mo yung self-will mo. At hahayaan mo yung kanyang perfect will. Perfect will may blessing, may protection. Amen po ba? Maging sa mga kabataan. Amen. Maging sa iyong business, sa iyong trabaho, piliin mo lagi ang kalooban ng Diyos. Pag may tawag sa iyong Panginoon na mag-ibang bansa, kalooban niya, sige lang, go! Amen. Perfect will ni God dyan. May blessing, may protection, ipaprosper ng Panginoon ang iyong pag-abroad, ang iyong family, no? Oleras ng buhay mo. Pero kapag sarili mo lang ang nasunod, kasi lagi ka nakapokus sa pangailangan, nadidistract ka ng mga problema, at wala ka na mapagpilian, mag-abroad na lang ako. Pero ang tanong, yan ba ang tawag ng Diyos sa'yo? Yan ba ang gustong gawin talaga ng Panginoon sa'yo? Pero I really thank the Lord na halos lahat ng ating mga OFWs ay binibless ng Panginoon. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam ko marami nakikinig sa ating mga OFWs na mga spiritual family natin na nasa ibang bansa. Alam nyo ba, tuloy-tuloy sila nagsosuporta sa ministry ng Panginoon. Hindi nyo alam? Tuloy-tuloy po sila. Na kahit na sila ay may mga binabahagi sa amin na mga challenges na kinakaharap nila sa buhay, pero nandun yung passion nila na sumuporta, hindi lang sa family nila dito sa Pilipinas, maging sa ministry sa Church ni Lord. Amen po ba? So, kapag may tawag sa iyong Panginoon, go. Kalooban ng Diyos, ang sinunod mo, may blessing, may protection, may pabor ng Panginoon. Amen po ba? Philippians 2 verse 13, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Mula sa New Living Translation. Sa Tagalog translation, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang Kanyang kalooban. Hallelujah. Ang Diyos ang magpapalakas sa iyo, magsusustain sa iyo ng kakayahan, ng kalakasan upang iyong naisin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya merong direction ng buhay mo, may purpose ang buhay mo, mayroong divine destiny kasi nakakasunod ka sa kalooban ng ating Diyos. Amen po ba? Even our Lord Jesus Christ. Hanggang sa huli, sinunod niya ang kalooban ng Heavenly Father. At nung siya ay nabayubay sa krus, tatanungin ko kayo, si Jesus ba namatay dahil nabayubay siya sa krus? No. Namatay si Jesus dahil kinumit niya ang kanyang spirito sa God the Father. Hindi tao, hindi krus ang pumatay sa kanya, kundi kusa niyang ibinigay talaga ang kanyang sarili. Amen? Amen? Si Jesus ang author ng life. Amen po ba? So we really talaga nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat napakabuti niya at napaka-generous. Now, the reason why lagi kang nakakaranas ng panghihina, physically, nanghihina ka, emotionally, lalo kapag nasasaktan ka, lalo kung napapagod ka na,
Hindi lang physically, even emotionally, even spiritually. Nadadry ka, nangihina ka. Anong dahilan? Una, maaaring distracted ka. Nawawala ang focus mo sa Panginoon. Nawawala ang focus mo sa Word of God. Distracted ka ng mga bagay. Now, yung mga kabataan dito, makinig kayo. Hindi po mali ang maglaro ng ML. Okay? Pero kung lagi ka na lang babad sa paglalaro ng ML at hindi ka na nag-aaral, hindi ka na gumagawa ng assignments mo na binigay sa iyo ng teacher, distracted ka na. Ano mangyayari? Ano magiging grado mo? Wala kang assignments. Pagdating na exams, hindi ka pa nag-aral dahil inuuna mo paglalaro ng ML. Distracted ka na ng bagay na yon. Okay? Kailangan lang mga kabataan, sa panahon na kailangan mo mag-aral, mag-aral ka. Okay? Kapag kailangan maglaro, nasa lugar, dapat paglalaro. Pero mas mahalaga ang pag-aaral. Amen po ba? Para ang mga magulang mo na nagpapaaral sa iyo, laging, sabi mo, happy. Amen po ba? Hindi mainit ang ulo. Di ba? Ang magulang, napakasaya niyan. Kapag ikaw ay nagpakita ng mataas na grado. Amen po ba? Ang ganda, ang taas ng nakuha mong marka sa iyong exams, sa iyong mga quizzes, long tests. Amen po ba? Parang yung anak ni Jelly, si Sam, napakatalino yan. Hallelujah. Manang-mana kay Jelly. Praise God! And I know, lahat ng kabataan dito may passion sa Panginoon. Amen? So pinipili mo kung ano yung maganda at magaling. At inalagay mo sa tama, maayos. Balanse lang eh. Okay? Maring distracted ang iba sa inyo ng ibang bagay. Yung iba dyan, laging malungkot, nakasimangot, mainit ang ulo pag walang pera. Pag dumarating po yung mga bills, distracted ka na kagad. Pero meron kang great provider ang Panginoon. Amen? Kapag nakapokus ka kay Lord, panatag ka. Lord, alam mo ito, meron ako limitasyon. Ang trabaho ko o trabaho ng mister ko ay hindi sapat para sa aming mga pangailangan. Pero ikaw, Diyos namin ni mayaman, hindi ka pwede magkulang sa amin. Kaya worry-free ka, fearless ka. Amen po ba? So, maraming mga tao, even sa church, distracted ng mga bagay, mga tao, ng lugar, o even ng mga storms of life. Secondly, bakit nakakaranas ka kagad ng panghihina? Apektado ng spiritual life mo. Dahil marahil wrong priorities yan. Meron kang hindi na itatama sa mga prioridad mo. Now, huwag kayong ma-open, kung tinatama ng Panginoon ang iyong priority. Okay? Now, God is above sa inyong priority. Amen po ba? Laging si Lord ang una. Si Lord ang dapat natin unahin. Amen po ba? Very basic lang eh. Gumising ka ng umaga, ano unahin mo? Gawain sa bahay o pag-prepare ba ng breakfast mo? Maliligo ka agad dahil nagmamadali ka. Hindi ba dapat unahin mo muna manalangin? Mag-pray ka muna. Sapagkat napakahalaga ng panalangin. Tama po yung marami natin narinig na mensahe dito. A prayerless Christian ay powerless. Pero ang prayerful na mananampalatay ng Panginoon ay powerful na mananampalatay ng Panginoon. Powerful ka, hindi ka powerless. Bakit? Kasi mapanalanginin ka. Inuuna mo lagi ang Panginoon sa buhay mo. At higit mo pinahalagahan ang Diyos kaysa namang mga bagay. Amen po ba? Pangatlo, disconnected with His Word and God's presence. Now, ikaw na lang nakakaalam niyan. Ikaw ba ba'y connected kay Lord at sa Kanyang Word? Napakahalaga ng connection natin sa Panginoon every day. Kailangan lagi kang connected sa presensya ni Lord at sa Kanyang Word. Upang lagi kang makaranas sa tuloy-tuloy na supernatural strength. Amen po ba?
Now, marami tayong priorities. Iba-iba po ating mga tungkulin at gawain. At tayo ay kailangan o nangangailangan lagi ng kalakasan, natural strength, but also supernatural strength. At habang patuloy mong ginagawa yung nais paggawa sa iyo ng Diyos, tuloy-tuloy din ang Panginoon magsusupply sa iyo ng supernatural strength. Amen po ba? Naintindihan niyo po ba? Habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, tuloy-tuloy ka sa iyong passion sa paglilingkod mo sa Panginoon, tuloy-tuloy din po yung increase ng supernatural strength sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Kahit physically, napapagod ka, even emotionally. Pero kapag malakas ka spiritually, madali marirestore pa rin ang physical strength o natural strength na kailangan. Amen po ba? Hindi biro po yung mga storms of life na dumadating sa buhay natin. Kailangan natin ng kalakasan o supernatural strength sa Panginoon para maharap mo, mapagtagumpayan mo yung mga matitinding mga challenges na dumadating sa iyo. Kailangan mo ng kalakasan mula sa ating Panginoon. So there's a great strength in being connected. But the devil makes you weak when you're disconnected. Okay? But praise God, ang gusto ng Diyos, ikaw ay kanyang empower ng kalakasan. At ang Diyos ay available. Lagi available ang ating Diyos na ikaw ay supplyan ng kalakasan. Amen po ba? Hindi katulad ng cellphone mo. Nalolobat yan, kapag hindi mo yan i-charge, okay, hindi muli mapo-full charge. Okay? And then, pag full charge na, i-unplug mo na. Pero kung kay Lord, lagi ka connected. Tuloy-tuloy yung kalakasan sa'yo. Amen? Ini-increase ng Panginoon yun everyday. Kalakasan mula sa Panginoon. Upang ikaw ay maging matatag. Upang ikaw ay maging matagumpay. Hindi ka basta bibigay, hindi ka basta-basta madadaig na mga problema o mga storms of life, pagsubok sa buhay. Amen po ba? Amen. Sapagkat sinasabi po ng verse 29, natin nabasang po mga talata, He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. And how will you experience supernatural strength? Ito po exciting dito. Ang keyword po kasi dito nakita ko, wait on God. But first, you must acknowledge God as your source of your strength. Amen po ba? Sinabi po ng mga talata binasa natin, ang Diyos ay hindi napapagod, ang Diyos ay hindi nangihina, kasi nga limitless siya, eternal siya, all-powerful po siya. At ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa mga nanghihina, sa mga napapagal, sa mga nalupaypay. Ang Diyos ang source ng iyong kalakasan. Amen po ba? Kaya nga, tinahamo ka ng salita ng Diyos na huwag kang magdepende sa sarili mong kakayahan o lakas sapagkat madali pong mawala yan. Pero yung iyong source, tuloy-tuloy lang, magsusustain sa'yo, magkakalob sa'yo ng kalakasan. Supernatural strength. Not only natural strength, but also spiritual strength or supernatural strength. Amen po ba? Now, how will you experience supernatural strength? First, acknowledge God is your source and wait on God. Sabi sa verse 31. Now, waiting on God means to put your hope or confidence in Him. Amen? Ikaw ay laging umasa sa Panginoon. Magdepende ka kay Lord. At magtiwala na tuloy-tuloy kanyang susuplayan. And also, lagi kang magtiwala sa kanyang mga promises. Amen? Na kahit anong mangyari, tandaan mo, may integridad ang mga pangako ng Diyos. Kung minsan, ninahayaan ni Lord na daanan mo yung mga problema at pangailangan na yan, tinetesting ka lang ng Panginoon. Pero tapat yung mga promises niya. Lalo kung dumarating sa iyo matinding pangailangan, merong financial struggle na nararanasan ka. Lord, nandiyan ka ba? Sabi mo, ikaw magpo-provide. Tinetesting ka lang ng Panginoon. Magtitiwala ka ba? Maninindigan ka ba sa kanyang mga promises? Amen? Na talagang
ang Panginoon ay hindi magkukulang sa'yo. Pero may mga Kristiyano, ang daling bumigay, ang daling give up, at madalas nagrereklamo pa sa Panginoon. Na para bagang sinasabi nila, hindi nalalaman siguro ng Diyos, hindi yata nakikita ng Diyos itong aking mga pinagdadaanan. Hindi totoo yan. Alam yan po yan ng Diyos. Kaya kasi sabi ng Word of God, God is eternal, God ay sovereign, ang Diyos natin ay infinite God, o walang limitasyon ng Diyos. All-knowing ang God. Omniscience, all-knowing. Sabi nga na Matthew chapter 10, sabi ni Jesus, kung ang mga buhok mo ay bilang ng Diyos, alam din ng Diyos ang lahat sa buhay mo. Alam ng Diyos ang mga pinagdadaanan mo. Nalalaman ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan mo. Amen po ba? Kaya ang ating Diyos ay dapat mong laging pagtiwalaan, lapitan at asahan. Hindi siya magkukulang sa iyo. Mabuti ang Diyos sa iyo. Mahal ka ng Panginoon. Mahalaga ka sa Panginoon. Amen po ba? Na kahit sabihin mo, nagkukulang ka, nagkakamali, pero ang Diyos hindi kailanman magkukulang sa iyo. Amen? Siya ay laging willing and available na ikaw ay pagkalooban ng supernatural strength na kailangan mo para sa lakbayin mo sa buhay na yan. Amen? And also, to dwell in His presence. Mararanasan mo po yung supernatural strength kapag ikaw ay laging kontrolado ng presensya ng Panginoon. Now, paano mo naranasan ang presensya ng Panginoon? Manalangin ka sa Panginoon. Pag mapanalanginin ka, palasamba ka sa Panginoon. Kasi ang pagsamba naman, ang pagsamba kay Lord, hindi lang naman tuwing Sunday, tuwing may gawain tayo. Lifestyle na po yan eh. Amen? Ang pagsamba sa Panginoon, buhay na po natin. Kasi nga meron kang intimate relationship with God. Kapag malapit ka sa Panginoon, lagi kang makakaranas ng kanyang kalakasan. Amen? Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Kaya hindi ka manghihina na kung dumadating man sa iyo, talagang kinakapos ka ng lakas, manalangin ka uli. Luhod ka sa Panginoon. Then, tuloy-tuloy ka na namang susuplayan ni Lord. And then, hallelujah, waiting on God means to enjoy intimacy with Him. Matutulad ka sa isang agila na lilipad, papailan lang doon sa alapaap, doon sa mataas na sinasabing ere. Okay? O doon sa alapaap. Alam niyo ba kung paano mag-renew, magpalit ng balahibo ang mga agila? Kailangan nila magpalit din ng balahibo para sila makalipad uli ng mataas. Ang ginagawa ng mga agila ay nagdadive sila sa dagat, sa tubig ng malalim. Then, pag ahon nila, lilipad ulit, maghihintay ng ilang araw, magpapalit ng bagong balahibo yung kanilang mga pakpak. At sila'y lilipat uli na mataas na nakapokus ang paningin nila sa araw. Katulad ng agila, kapag ikaw ay nag-soaking o nag-dive sa presensya ng Diyos sa Word of God, i-renew ni Lord ang kalakasan mo. Amen? At muling, maipopokus mo yung paningin sa Panginoon at ang iyong kalapitan kay Lord ay tuloy-tuloy na lalalim at lalago araw-araw. Amen po ba? Magsosoar high ka in the Spirit, ikaw ay ibabaw sa circumstances. Wala ka sa ilalim ng circumstances, nasa ibabaw ka. Bakit? Katulad ka ng agila. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka manok. Agila ka. Amen? Hindi ka rin pato. Ang pato, lagi mo narinig. Di ba? Meron tayong mga pato dyan. Pero ang agila, kahit tahimik yan, malalim the spirit. Amen? Ang totoong Kristiyano, mananampalataya ng Panginoon, katulad ng isang agila, malalim ang espiritu. Nakapokus kay Lord. Nasa ibabaw ng circumstances. Amen po ba? Na-bless po ba kayo? Glory to God. Supernatural strength. Hallelujah! Kayong lahat
ay papailan lang, lilipad ng mataas. Magso-soar high in the Spirit. Sapagkat ang presensya ng Diyos, ang salita po ng Panginoon, ang laging magsosustain sa inyo ng kalakasan, ng bagong kalakasan mula sa Panginoon. Every day. Amen po ba? Tayong lahat ito tumayo. Hallelujah. Now, sino pa dito ang gusto mag-renew ng strength? Sino dito ang nakaka-experience ng panghihina, kapaguran? Okay? Yung bang ikaw ay napapagal ka na sa maraming problema, maraming bagay. Hindi ko kayo palalapitin dito. Just raise your hands and I will pray for you. And just allow the presence of the Lord to sustain you with this supernatural strength. Empower ka ni God. Empower ka ng banal na espiritu ng kalakasan. Supernatural strength.